Masama ang matakot sa may likha, ngunit masama ang matakot sa multo o sa iba pa. Hanggang sa itatakpan ko, kailangan hindi malaman ng inyong Sapagkat kasama ang inyong mga housemates. kapag sinabing katakutan, kasamaan, saan nagmula ang kasamaan? Kay Satanas. Si Satanas may layunin na ipahamak ang sangkatauhan. Ano ang layunin ng may likha? Ang layunin ng may likha, iligtas ang sangkatauhan. Sa paraan, sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng mga pastor, mga born again, o mga taong nagbagong gawin na, o nagbago na yung ginagawa sa araw-araw. Marami tayong desisyon at sinusubukan ng may likha kung ating desisyon ay babaguhin pa o hindi na. Halimbawa, desisyon mo na o di mo desisyon ng tao. Halimbawa, desisyon ng tao na pakasalan ang taong hindi nagkaroon ng pananampalataya sa tanging may likha. Dapat yung tao may pananampalataya sa tanging may likha. Ngunit, ang naging desisyon ng tao, mag-asawa ng walang pananampalataya sa may likha. Ano ba yung benepisyo kapag ang ating naging asawa o naging jowa ay may pananampalataya sa tanging may likha? Ito yung benepisyo. Ang benepisyo nito ay lalong mapapalalim ang relasyon sa may likha, mas lalong titibay ang relasyon natin sa may likha, at mas mapapalaganap natin o mas mapapalawak ang katotohanan. Ngunit hindi natin magagawa na mahigitan ang dami ng mapapahamak na tao. Maraming dahilan kung bakit sila mapahamak. Ang ating emosyon ay kasamaan. Bakit? Kasi kapag napamahal tayo sa tao, natakot na tayo magmahal kasi iniwan tayo ng ating minahal. At maaari tayo matakot na mahalin ang ating may likha. Yun ay isang proseso na ginamit ni Satanas upang pahinain ang relasyon ng tao sa relasyon sa tanging may likha. Sana ang relasyon natin sa tao maaaring masira pa. Wait, ang relasyon sa may likha kapag matibay na hindi na masisira. Sobrang curious po kasi ako kung ano itsura ng bahay niyo po, kuya. Kasi syempre po, Papatibay natin yung relasyon natin sa may likha dahil sa ating minahal na tao na may pananampalataya sa tanging may likha. Kaya parehas kayo lalakas o parehas kayo makakaramdam ng tunay na kagalakan siguro po yung at mas lalalim ang inyong relasyon sa may likha, mas lalong titibay ang inyong relasyon sa may likha. ilang buwan na po sila dito, tapos bihira po sila nakakita ng mga kaibigan nila. Ayun, gusto ko lang umulit sa kanila At ngayon and makatulong sa hindi hihina ang inyong relasyon sapagkat may relasyon kayo sa may likha na matibay, hindi madaling mawala. Kaya mas lalong titibay ang inyong relasyon sa may likha, patuloy ang pagtibay ng relasyon nyo sa may likha. ang hirap naman ng kuya. Maraming tao ang ginagamit ni Satanas upang ipahamak ang maraming tao pa na nasa Okay po. Game po, kuya. buhay na may pananampalataya pa. Nais ni Satanas na tayo ay ipahamak
Samantalang ang nais ng may likha tayo ay maligtas. Parehas sila gumagawa ng paraan. Ngunit, magkaiba sila ng nais. Ang nais ni Satanas ipahamak ang sangkatauhan, sapagkat si Satanas mapapahamak. Kaya nais ni Satanas na may kasama siya sa mapapahamak sa impyerno. At sa langit naman, nais ng may likha na ang kanyang nilikha ay makasama niya sa kanyang kaharian o sa kanyang kalangitan ng walang wakas o walang katapusan. Ang pagpupuri sa kanya, puno ng kagalakan ang mararamdaman ng sangkatauhan na pupuri sa may likha lamang. At maraming tagapagbantay dun sa kalangitan o sa kaharian ng may likha. Sa bawat desisyon, may epekto sa ating sariling pagkatao, sa ating kaluluwa. Kapag naging desisyon natin na manampalataya sa tanging may likha, ang epekto, positibo. Ano yung epekto na positibo? Ang epekto nun na positibo, mas lalo natin madarama o mararamdaman ang kagalakan na tunay. At mas lalong tatapang ang ating sarili. Mas mahigit na magmahal ng taong nagmamahal at nagpapahalaga ng wagas sa may likha. Huwag lang tayo magmahal ng taong walang pananampalataya sa tanging may likha, sapagkat ang ating relasyon sa may likha na matibay at nagkaroon tayo ng pinamahal o sinisinta na walang pananampalataya sa tanging may likha, maaari natin siya na tao na magiging minamahal. Iba yung reliyon, kaya iba yung paniniwala. Maaari natin baguhin ang kanyang paniniwala at buhay. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng Biblia. Bahagi natin ang salita ng may likha sa kanya. Sa taong mali ang pagkakaunawa sa buhay. Kapag iba yung reliyon ng inyong minamahal o sinisinta, baguhin nyo ang kanyang paniniwala. At bigyan natin sila ng relasyon sa tanging may likha. Sa paanong paraan? Sasabayan natin sila sa pagpuri sa tanging may likha sa pamamagitan ng worship song na Christian. Halimbawa, Diyos kasama, kakantahin nyo ng inyong minamahal. Maaaring yung tao na babae, wala pang relasyon sa may likha, na napamahal sa'yo, na ikaw na tao, may pananampalataya na tunay. Kapag sinabing pananampalataya na tunay, pananampalataya sa tanging may likha. Napamahal yung tao sa'yo na walang pananampalataya sa tanging may likha. Ang gagawin mo, kung magkaiba kayo ng reliyon, ikaw yung Kristiyano, yung tao naman na babae, Katoliko, sasabihan mo na mali yung paniniwalang ang repulto ay Diyos. Sasabihin mo na mali yan. Sasabihin mo na mali yan, babaguhin mo ang kanyang paniniwala at ang kanyang dinadaanan o nilalakaran na pwesto. Kaliwa, kaligtasan; kanan, kapahamakan. Ibig sabihin, idadaan mo ang tao na yun o ilalakad mo yung tao yun na ganun. Ang tao na babae na
nasa maling daanan o lakaran, nasa kanan, naglalakad, nakapamakan, hindi sa kaliwa na daanan ng kaligtasan. Dadaan mo. Yung babae, pipigilan mo na ipagpatuloy ang paglalakad sa kanan, nakapamakan. Ibig sabihin, babaguhin mo ang kanyang direksyon o ang kanyang lalakaran upang maligtas ang kanyang kaluluwa at parehas kayo maligtas, sapagkat maaari mo idamay ang tao na walang pananampalataya sa tanging may likha sa iyong pananampalataya sa tanging may likha. Ang karunungan mo ibabahagi mo sa tao na iyong minamahal o sa tao man na hindi mo kakilala. Ibabahagi mo yung salita ng may likha. Magiging malinaw sa kanila ang katotohanan o paliwanag ng katotohanan na ayon sa Biblia, at magiging matibay ang relasyon nila sa may likha o relasyon nyo sa may likha. Kung parehas kayo Kristiyano, born again ka, lalaki ka, halimbawa, o babae ka, pupunta yung tao, babae o lalaki, na pamahal sa'yo, yung babae o lalaki. Depende kung ano yung gender mo. Ngunit halimbawa na lang, wag na lang natin lagyan ng gender. May tao na napamahal sa'yo. Parehas kayo Kristiyano. Ano yung gagawin nyo upang mas lalong tumibay ang inyong relasyon sa may likha, sapagkat parehas na kayo may relasyon sa may likha na yung relasyon nyo nasa matibay na? Ang gagawin nyo, patitibayan nyo lalo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagpupuri sa may likha, sa pamamagitan ng worship song na Christian, bawa ay Diyos ka sa amin, at pagbabahagi ng salita ng may likha. Kasama yon ang pagbabahagi ng salita ng may likha sa mga tao. Paras kayo magbabahagi ng salita ng may likha upang maging malinaw sa sangkatauhan ang katotohanan. Labanan natin ang kapahamakan. Lahat ng tao na dumadaan o naglalakad sa kapahamakan na nasa kanan, babaguhin natin ang kanilang nilalakaran. Dadaan natin sila sa ibang daan na iisa na lamang. Ito yung kaliwa na kanan ay kapahamakan sa kanan. Sa kanan ay kapahamakan, sa kaliwa ay kaligtasan. Dadaan natin lahat ng tao na naglalakad sa kapahamakan na kanan. Pigilan natin sila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita. Sila ay ating pipigilan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng may likha. Patitibayan natin ang relasyon nila sa may likha. Kapag nasa kaliwa na sila, nakaligtasan, patitibayan natin ng patuloy lamang na pagpapatibay ng relasyon nila, upang patuloy lang sila na naglalakad sa kaligtasan. Mas lalong hindi nila isipin na mapapahamak sila, kasi pupunta na sila o naglalakad na sila sa daanan ng kaligtasan. Naglalakad sila sa kaligtasan na kaliwa na lakaran. Naglalakad na sila sa kaliwa. Dapat patuloy lamang ang kanilang paglalakad sa kaliwa. Hindi mababago ang lalakaran. Ibig sabihin, kapag ang sangkatauhan nasa kaliwa na kaligtasan ng kaluluwa ng sangkatauhan, na kapag nandun na sa langit, nakasama na yung may likha, magkakaroon ng bagong katawan. Perpektong katawan na ba yun o kasalanan ang meron sa katawan na bago?
perpektong katawan na bago na hindi na lilipas pa o mawawala. Na ang mararamdaman doon sa langit, kasiyahan o kagalakan na pupurihin ang tanging nilikha, wala nang iba pa. May tagapagbantay doon sa kalangitan o sa kaharian. Marami na tagapagbantay sa kaharian o sa kalangitan. Sports shooting, oo. Sports shooting. Talaga? Kasi sa martial arts ka. Ngunit, Oo. di natin maaari pilitin ang lahat ng tao na ang nasa isipan mas magiging masaya daw sila kapag sila ay dumaan sa kanan. O mas magiging masaya sila kapag pinili nila yung pagiging pagmamahal. Kapag pinili nila yung pagiging taong panggawain ng makamundo lamang o gawain ng tao ay puro gawain na walang ugnay sa may likha. Kailangan natin igalang ang nais ng nakararami. Bagamat nais natin na maligtas ang sangkatauhan, igagalang dapat natin ang nais nila. Kung talagang pilit na sila doon o talagang buong-buo na ang kanilang naisip, hindi na sila nagdadalawang isip sa kanilang ginagawa at sa kanilang desisyon, hindi na sila nagdadalawang isip pa, tiyak nila o sigurado sila, dadaan na sila sa kanan, nakapamakan. Bagamat nais natin, dadaan sila, lalakad sila ng tuloy-tuloy sa kanan, nakapamakan. Bagamat ating nais na sila ay maligtas, ating igalang ang kanilang desisyon. Ang kanilang desisyon na patuloy lamang sa pagdaan, sa paglalakad. Ang kanilang naging desisyon na lumakad lamang sa lakaran na kanan, nakapamakan, gagalang natin yon. Katulad ng ginagawa ng may likha, sapagkat mahal niya ang kanyang nilikha, ginagalang niya ang desisyon ng kanyang nilikha. Ligtas o mapahamak. Ano man ang iyong sitwasyon, huwag mong iisipin na ikaw ay hindi minamahal ng may likha at di ka pinapahalagahan. Ikaw ay kanyang pinapahalagahan at minamahal. Bigyan mo lang siya ng mahabang oras o higit yung oras mo sa kanya. Mas nakakahigit yung oras mo sa may likha kaysa sa bagay o sa gawain na walang ugnay sa may likha. So may purpose na yung ginagawa natin. So yun din naging driving force ko. Lahat tayo may kahinaan. I give up. Lahat tayo hindi perpekto. You're gonna think it's okay to just give up. Kaya wala yung burnout ko kasi na-realize ko na we should use our voices. It's not just for being center of attention or whatever. Sa bawat nararamdaman natin, isipin natin, saan ba tayo nagiging masaya? At yung pagiging masaya ba natin sa ginagawa natin? Ang ginagawa ba natin na nagpapasaya sa atin ay wasto o hindi? Magiging wasto lamang yung ginagawa natin kung may ugnay sa may likha. Kung may ugnay sa may likha ang ating ginagawa, kung ang ating ginagawa ay may ugnay sa may likha, yun ay wasto. Ngunit kung walang ugnay sa may likha, yun ay hindi wasto. Kapag nagiging masaya ka, pagkat pinupuri mo yung may likha, yun ay wasto. O talagang mararamdaman natin yun. Yun ay wastong emosyon. Ngunit kung ang emosyon mo, nararamdaman mo ay
Dahil dyan sa mga nararamdaman mo ay kagalakan pa rin. ng isang Ngunit, sacrifice task. ang ginagawa mo ay Sinusunugin yung walang ugnay sa may likha. Pero sinabi ni Papa na sa atin mo pupunta ako din. Sila papaalisin natin dito. Ating gawin. Halimbawa, puro pag-aaral lamang tungkol dun sa paaralan ng mga aralin. Yun ay hindi na wasto. Hindi yun wasto. Ibig sabihin, mali yun. Sapagkat nararamdaman mo ang kagalakan sa gawain na walang ugnay sa may likha. Ngunit, eto, halimbawa ng wasto na nararamdaman ng emosyon sapagkat may ugnay sa may likha. Pagbabasa ng Biblia. Nakakagalak yun, nakakatuwa yun. Na nagbabahagi ng salita ng may likha. Yun ay wasto. Kasi nararamdaman natin ang ating kagalakan na emosyon o kasiyahan sapagkat ating binabahagi ang salita ng may likha na nais ng may likha upang marami ang maligtas o mapunta sa kanyang kaharian. House of Lies. Ngayong lunes, Lahat ng bagay may papel, lahat ng bagay may positibo at negatibo. Isipin natin kung ang ating nararamdaman, na emosyon, na kagalakan halimbawa, ay ayon ba sa may likha o hindi. Kung hindi ayon sa may likha, yun ay hindi wasto. Ngunit kung ayon sa may likha ang ating nararamdaman na kagalakan, yun ay wasto. Kapag ayon sa may likha ang ating ginagawa at ang ating nararamdaman ay kagalakan, yun ay wasto. Ngunit kung ang ating nararamdaman ay kagalakan pa din, ngunit ang ating ginagawa ay walang ugnay sa may likha, yun ay hindi wasto. Kapag may ugnay sa may likha ang ating ginagawa na may nararamdaman tayo na kagalakan, yun ay wasto. Ngunit kapag wala tayo nararamdaman ng kagalakan, ngunit magaan sa ating pakiramdam o kalmado lang tayo, yun ay wasto. Device add-ons and digital services for the PBB house and your home. Pinakamahalaga sa ating buhay ang pananampalataya sa tanging may likha. Hello po ulit. Kapag naramdaman natin ang kagalakan, halimbawa ko lang ang kagalakan, kapag naramdaman natin ang kagalakan sa ating ginawa Ano po yung guilt na pagbabahagi ng salita ng may likha, yun ay wasto. Ngunit kung ang ginawa natin meron naman akong mabigay sa kanila. Dahil dyan sa mga ay requests mo, ay bibigyan kita ng isang pagbabahagi Ooh. ng ito ay para puro maibigay mo pangsiyensya lamang inihanda mong pagkain. na walang ugnay sa may likha. At ito rin ay para pansamantala. Kung ang binabahagi mo puro siyensya lamang na walang ugnay sa may likha, yun ay hindi wasto o mali yun. Kapag nagbabahagi ka Kahit ano po na po pangsiyensya lamang na walang ugnay sa may likha o sa kabuuan, kapag may nararamdaman tayo na emosyon, halimbawa emosyon ng kagalakan, kapag nararamdaman natin ang emosyon
Kapag nararamdaman natin ang emosyon sa ating ginagawa na halimbawa ay pagbabahagi ng salita ng may likha, yun ay wasto. Ngunit kung yun ay hindi naman pagbabahagi ng salita ng may likha, pagbabahagi lamang ng kaalaman na puro pang siyensya lamang, yun ay hindi wasto na emosyon Kuya, actually more endurance po talaga siya. na walang ugnay ang emosyon sa ating ginagawa. Ito yung kabuuan talaga. Kabuuan yung sinabi ko kanina. Kasama yun. Dadagdag ko pa sa kabuuan. Hindi ko po inisip kung tatagal po ba or may sila yung oras na makakalabas po kami sa platform. Kapag ang ating nararamdaman na emosyon na may ugnay ang ating ginagawa sa may likha, yun ay wasto na ating ginagawa. Ngunit kung wala na ugnay Pagka nangangalay kami kuya, iniiba-iba o walang koneksyon o yung posisyon o ugnay sa may likha, kuya. kapag walang ugnay o koneksyon sa may likha ang ating ginagawa, anuman ang ating nararamdaman na emosyon, yun ay hindi wasto o mali yun. I can't feel my... Kapag ang ating ginagawa ay may ugnay sa may likha, anuman ang ating emosyon, yun ay Since parang wasto. rare lang din yung opportunity na to na makakabasa sila dun Ulitin sa ko. ultimate eye, syempre gusto namin na mahaba yung oras, nasulit nila. Kapag may ugnay sa may likha, anuman ang ating nararamdaman, kapag ang ginagawa natin may ugnay sa may likha, anuman ang ating nararamdaman na emosyon, yun ay wasto. Samantalang kapag walang ugnay o walang koneksyon sa may likha ang ating ginagawa, anuman ang ating emosyon, yun ay hindi wasto o mali yun. Wasto yung nakakaramdam tayo ng emosyon sa ating ginagawa na may ugnay sa may likha, sapagkat mas lalo tayo dinadaan Housemates at Jillian, sa kaliwa kayo ay o kaligtasan. Mas lalo tayo ng 45 lumilipat. Kapag nandun na tayo sa kaliwa o sa kaligtasan at namatay tayo ng may tunay na pananampalataya, kapag namatay tayo ng tunay na pananampalataya ang meron tayo, maliligtas ang ating kaluluwa, na kapag napunta tayo dun sa kalangitan, magkakaroon tayo ng bagong katawan na perpekto, na hindi na mahirapan pa, at pupurihin natin ang tanging may likha ng walang katapusan na ating mararamdaman ay kagalakan lamang. Yun lamang.